Ala na. Mga kaibigan, talagang bagsakan na ekonomiya rito. Lalo na, wala naman tulong. Di ba? Sana kung ibababa mo yan, hihigpitan mo yan, babawasan mo kapasidad ng customer, abay magbigay kayo ng pera. Di ba? Katulad sa Japan. Hindi naman nila gagawin yan, kaya sira lang ulo ng maniniwala kay Panelo eh. Nanloloko, dito mo makikita eh, manloloko talaga, no? Sobrang, sukdulan, mga kaibigan, pinakasukdulan. Hindi mo maiisip na itong mga pinaggagawa nitong mga taong ito, magagawa ng tao eh. Lalo na nasa gobyerno. Abay, ang hirap gawin yan. Umanap kayo. Magpasadya kayo ng, kahit magpasadya ka yata, wala eh. Mga kaibigan eh. Kahit yung ibang mga, mga malulupit na bansa, hindi ginawa ito eh. Yung ginagawa nitong mga to, yung harap-harapang panloloko, yung mga ngako ng hindi totoo, alam mong hindi totoo. Di ba? Kasi, sintido ko mo paano mong bibigyan ng 10,000 piso na allowance daw yung mga misis, mga kaibigan. Gaano karami misis? Yung pong ayuda para sa pandemya, wala naman eh. Hindi ba? Kung meron sila na ipamigay, konti lang yun. Yung pondong inilaan doon na wala eh. Di ba yun ang sinasabi ni Pacquiao, mga kaibigan? Kaya merong, yung, tawag mo ron, yung ginamit na mag-service, di ba, sa, na merong naka-upload na platform, di ba? May platform na ginagamit. Doon pinadaan yung ayuda, mga kaibigan, ayun. Kasabwat pala nila yun. Para hindi maipamigay sa lahat. Ang ginawa yata rito, raffle. Ni-raffle, mga kaibigan. Sino bibigyan natin? Nagpagawa siguro ng mga tambiolo nila, yung mga barangay, o yung local official. Ito lang ipamimigay nyo, kaya i-raffle nyo yung pangalan ng bibigyan nyo. 20% na lang ang indoor dine-in services. 20% from 30%. Isipin mo yun. At yung al fresco dining, yung outdoor, di ba? Sa labas. Doon sa mga mga merong merong area na nasa labas, 50% seating capacity. Yun. Personal care services, not requiring the removal of face mask operated at 30% capacity along with non-contact sports, outdoor contact sports, games, at kung ano-ano pa, 30% daw ang capacity. Hindi na raw kailangang i-require na tanggalin mo yung face mask tsaka face shield, mga kaibigan. Na mga personal care services. Alam nga naman magpapafacial ka, naka-face mask ka. Yung mata mo lang ang ipe-facial dyan, tsaka noo. Ngayon, tourist spots within the area were allowed to open within the area lang. Kung halimbawa nasa lugar kayo sa Metro Manila, di ba? Hanggang doon lang, allowed lang na magbukas ng 30% capacity with strict adherence to minimum public health protocols. Ibig sabihin, face mask, face shield, di ba? Religious gatherings as well as necrological services for those who died of cause other than COVID-19, allowed din po na 10% venue capacity.
Ang lungkot ng mga lamayan ngayon eh. Ha? Kahit na po mga kaibigan, sa totoo lang ang mga lamayan ngayon kahit na sabihin mo pang pinapayagan at certain percentage ang pwedeng pumunta. Marami rin di na nagpupunta eh. Di ba? Nag-iingat eh. O katulad ko, daming namamatay ngayon na kakilala natin, hindi tayo nakakapunta. Nag-iingat ako eh. Di ba? Mahirap nang matsambahan eh. Di ba? To whom it may concern yan eh. Sabi ko nga sa inyo, lahat pati kaaway mong mortal, ipagdasal mo, wag magka-COVID. Di ba? Yun ang tama eh. Hindi yung katulad ng iba, ma-COVID ka sana. Mga kaibigan, pati pamilya mo, yan, pagkagalit ang tao, tsaka walang utak. Di ba? Yun di gumagamit ng utak para mga DDS. Natatawa ko, may mga nag-share sa akin na komentaryo nitong mga ito sa Facebook. Mga kaibigan, itong mga dedede, yung mga Dutertaning ni Digong nyo. Alam nyo mga kaibigan naawa ako Saan? Sa DDS? Ba hindi. Alam nyo kung saan ako naawa? Sa English. Kasi nag-i-English pa mga kaibigan, pati English binabaluktot nila, hindi lang katotohanan Dito, katotohanan, binabaliktad. Abay, akalain mo, pati English binabaluktot Kaya awang-awa ako sa English. Bakit ikanyo? Ba't di ako maawa sa English? Ano ba kasalanan ng English para parusahan nila? Pinaparusahan yung English mga kaibigan At hindi nahihiya. Nakapost yan, nakakalat sa mga Facebook, mga kaibigan, mga ano nila, post. Ayan po, yung English nila, pwede yun. Kung meron ng orthopedic para sa English. Mga kaibigan, balu-baluktot tuloy natin to. Yun daw mga individuals, 18 to 65 years old, pwedeng umalis ng bahay. In areas under GCQ with heightened restriction. Ngayon, alam mo ngayon, mahirap umalis ng bahay. Basta-basta. Sana niliwanag nyo. Yung 18 to 65 years old, total, lokohan na lang tayo Ninoloko na lang tayo nitong nasa gobyerno, di ba? Lokohin na rin natin. Dapat sinabi ninyo, individuals between 18 to 65 years old can leave their homes. Makaalis daw ng bahay yung mga individuals mula sa edad na 18 hanggang 65 anyos sa lugar na kung saan pinaiiral itong GCQ simula ngayong araw na merong mga heightened restrictions. Na i-observe, hindi ba? Sana sinabi ninyo, pwedeng lumabas ng bahay ang 18 to 65 years old kung may maiiwan sa bahay nila. Kasi baka lumabas sila, mga kaibigan, walang tao sa bahay. Baka manakawan. Malooban pa, ang hirap na nga ng buhay ngayon. Di ba? Dapat ganun ang sinasabi nyo para ika nga lokohan na rin lang, di lokohin nyo na. Di ba? Tinitipid nyo pa panloloko Mga kaibigan, yan po ang katarantaduhan dito na magpapatupad ng bagong tuntunin. Ngayon ding araw, in-announce at ngayon din ipapatupad. Laging ganyan Hindi ka man lang bigyan ng advance na ilang araw, di ba? Kung 2 araw,
Parang mga nagkakandara pa. Siguro, ngayon lang din sinabi ng DOH na meron ng local transmission. O kundi ngayon, kahapon. Di ba? Nagkakandara pa na. Announce na natin. Ha? Ano na tayo? GCQ. Tarantan-taranta mga damuho eh. Akala mo may pagbabago rin sa 2 araw na yun. Akala mo kung ipatutupad at i-announce nila ngayon kasabay na ng pagpapatupad, bababa na. Yung transmission mawawala na, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito, sabi ni dating Vice President Jojo Binay, sigurado ako, ayan, ang sasabihin nila, ito'y patungkol dito sa, sa pagbabalik, ng GCQ. Sigurado ako, sabi ni BP Binay, dating BP Binay, ang sasabihin nila, kasalanan natin ito. Kailan ba aaminin ng gobyerno na hanggang ngayon, palpak pa rin sila sa testing, contact tracing, border control, at vaccine procurement. Talaga naman, totoo naman yung sinasabi ni dating Vice President Binay. Palpak naman talaga yung testing, contact tracing, border control, at vaccine procurement, lalo na. Nagkakandara pa kayo, babakuna kayo, pabakuna. Akala mo mga ano to no? Parang mga siraulo na Babakuna! At pag ayaw nyo magpabakuna, kukulong. Ayan po, mga kaibigan. Asan ang bakuna? Tanong. Di ba? Sana sabihin nyo yan, pag nandito na yung bakuna, at yung bakuna na walang agenda. Yung walang string attached na bakuna. Hindi yung pinagpipilitan nyo tapos, di ba yung bakuna dapat tutulungan tayo. Di ba? Ang ibig sabihin ng bakuna, tulungan natin ang sarili natin. Tutulungan natin ang sarili nating mamamayan, kaya tayo magpapabakuna. Tulong, di ba? Tulong-tulong. Pero hindi tulong yan pagka yung in-injection sa'yo, yung available nilang pinagduduldulan, yung Sinovac, na gawa ng China. Pinagpipilitan mga kaibigan hindi tulong yun Ano yun? Perwisyo yun. Piperwisyuhin ka. Mga kaibigan, bakit? Sipin mo, nabakunahan ka ng Sinovac, hindi ka napapapasukin sa ibang bansa. Bawal kang pumasok. Katulad ng Singapore, Hindi ba sabi ng Singapore ngayon, ang bakunado na sa kanila ay 75%. Di ba? Ito 75%. Gaano ba kalaki ang populasyon nila? Maliit lang Singapore, maliit lang yan 5 milyon mahigit lang ang populasyon ng Singapore. At kanina ay may nabasa tayo na ina-announce nga nila na ang nabakunahan na sa kanila ay 75%. Pero una na nilang sinabi na dito sa aming itinuturing na bakunado, hindi dito kasali na binibilang na bakunado ang nabakunahan ng Sinovac. Siguro hindi pa nila alam kung ano gagawin nila dyan, di ba? Kung yan bibigyan ng booster,
na ibang brand ng bakuna dahil ayaw na nilang gamitin niyang Sinovac at marami nang hindi gumagamit. Malaysia, kung ano-ano. Yun namang yung isang bansa, namamalimos ng bakuna kahit daw Sinovac. Maliit lang na bansa yun eh. Pero itong sa Singapore, 75%, kukunti lang naman sila eh. Di ba? Gago pala kayo eh. 75% ang pinag-uusapan dito, percentage. Tayo, malaki na eh. Kasi 100 million tayong mahigit eh. Di lalo nan dapat mas marami tayo. Bakit? Habang dumadami ang populasyon mo, kailangan yung magtatrabaho, mas marami din. Kaya, pagdating sa bakuna, percentage ang pinag-uusapan, hindi bilang ng populasyon. Yan ang tandaan ninyo, mga kaibigan. Bakit mabagal dito ang bakuna? Unang-una, wala naman sapat na bakuna. Hindi ba? At kung meron man, konti lang yan. Hindi talaga tayo makakaabot sa... Itong December na ito, ilang buwan na lang, di ba? July, August. Pagkatapos ng papasok na tayo sa August, di ba? Pagkatapos nitong lockdown, August na di ba? At yung August, pagkatapos nung September na yun, bear month na yun, mga kaibigan. Wala pa Alam nyo kung bakit? Ito, nasabi ko na sa inyo ito. Pinagmamalaki nila sila umorder ng Pfizer, ng kung ano-ano, pero magtaka kayo, bakit ang dumadating dito na hindi gawa ng China, puro donasyon. Abuloy, mga kaibigan. Dahil ang balita natin, ayaw maglabas ng pera ng World Bank. Hindi lang binabalita yan. Mga kaibigan. Ngayon, ito, yun nga sabi ni Binay, palpak, hanggang ngayon, palpak pa rin ang testing. Yung mga swab test, di ba? Contact tracing. Lalo na ngayon, pag nag-heightened alert ka, nagpatupad ka ng mas rigid o mas mahigpit na protocol, katulad nung May, di ba? Nung Mayo, alam nyo ba nangyari nung Mayo? Kami ho sa pamilya, bali ba, na-operahan ako noon Bago ko na-operahan, nakapila kami sa sa swab test nakailan swab test kami? 4 yata O 5, di ba? Mayat maya nagpapaswab test kami dahil para makasiguro di ba? Na-testing pa kami nung ano ba tawag doon? Yung hindi accurate, ano yun? Antigen, ang laki ng binayad doon, Mabuti na lang merong, may tumulong magbayad sa amin mga kaibigan pero ang tagal naming naghintay, di ba? Alam nyo, bagong opera ako bumiyahe ko para lang makapagpa-swab test. Ngayon, mga kaibigan, totoo sinasabi ni Vice President Binay. Kasi ang totoo naman dito, duda tayong lahat na itong mga katarantaduhan ginagawa, purmi ito merong irregularity, lalo-lalo na dun sa pagbili ng bakuna, mga kaibigan. Yung sa China, hindi nila sinasabi hanggang ngayon kung magkano, di ba? Meron ako nabasang isa nung
mga ilang linggo na nakakaraan. Ewan ko kung totoo yan. Merong nag-angkat ng bakuna. Kung ilan libong bakuna ang inangkat. Pagdating dito, hindi binigay sa kanila eh. Hindi pinayagang, kinumpis ka ng gobyerno. At binigyan lang sila ng ilang piraso. Mga kaibigan. Walang hiya eh. Kaya wala tayong pagkakataon na, alam nyo, na merong magbibigay ng bakuna rito. Halimbawa, merong ibang opisyal ng gobyerno na hindi nila kapanalig. O kaya, negosyante na lang. Siyempre, tutulong yan, di ba? Pero bakit yung wala tayong nababalita ang tumutulong na negosyante rito? Kasi pinagbabawal nila eh. Gusto nila, lahat ng bibili ng bakuna, dadaan sa kanila at mangungutong sila sa bakuna. Kukutungan nila yung bakuna. Para saan yun? Para palitawin nila yung binayaran nila. Yung napunta sa kanila, palilitawin nila, binayaran nila. Kahit hindi nila binili yun. Katulad dito sa China, mga kaibigan. Tapos ikukolekta ng pera sa gobyerno, diretso sa bulsa nila yun. Yun eh, mga kaibigan eh. Yan po, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na